Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, June 17, 2025. Ako ang inyo tagbalita Hope Torrechante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Probinsya sang Guimaras nagapanghanda na sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Headline. 109 ka illegal mufflers nga nakumpiskar sang ICTMO ginpangguba. Iloilo LGU ginaproseso na ang benteng bigas, meron na program sang administrasyon ni PBBM. 6.9 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sang ICPO. Duha ka suspect nga nangawat sang inugbulang nga manok na aresto sang Kalinog PNP. Kag anay rebelde nakabaton sang bulig halin sa Iloilo Provincial Government kag Philippine Army. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapanghanda ang provincial government sang Guimaras sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo sang bugas o kun ang benteng bigas meron na program sang gobyerno. Suno sa provincial agriculturist Alvin Nava, nakasumite na sang draft memorandum of agreement ang provincial government sa Food Terminal Incorporated na tuhoy sa pagkuha sang supply kag pagbaligya sang barato nga bugas. Target ng provincial government nga makakuha sang 5,000 bags ng bugas sa National Food Authority para magbaligya sa mga Guimarasnon. Sa pag-istorya sang Radyo Pilipinas Iloilo sa pila ka mga residente sa probinsya sang Guimaras, dako gid ang bulig ang sang barato nga bugas na ibaligya sang gobyerno. Ang matipid nila sa bugas mabakal nila sa iban pa nga kinanglanon sang ila pamilya. Sa karon, padayon ang pagpakig-angot sa provincial government sang Guimaras sa FTI para mapadasig ang mga dokumento kag maproseso agud maumpisahan na ang pagbaligya sang barato nga bugas sa mga Guimarasnon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tonelada nga paho ang ginhanda sa probinsya sang Guimaras para sa publiko sa pagbukas sang Manggahan Festival 2025 sang May 16. Subong nga bulan sang Mayo ginasaulog sang Guimarasnon ang ginakabig Premier Agricultural Festival sa rehiyon. Bida sa selebrasyon ang matamis kag world-class nga paho sang probinsya sang Guimaras nga ginadugukan sa mga dumuluong. Sa mga luyag naman magpaayaw kaon sang paho, may mango eat all you can nga ginatanyag ang probinsya. Ginabalik-balikan ang paho sa Guimaras bangod sang katamis
nga hindi lang ginadayaw sa mga lokal nga turista pati man sa mga foreign tourists. Kadungan sa Manggahan Festival ginasaulog man sa mga Gimarasnon subong nga Mayo ang provincehood anniversary sang probinsya. Humalin sa isa ka sub-province sa Hunyo 1966 tubtob sa nangin probinsyang isla sa giniwat nga plebisito sa May 1992 malayo nang nalabot sa Guimaras. Madamo sang development sila bina sa sektor sang infrastruktura, edukasyon, agrikultura kag turismo. Sa pagsaulog sang provincehood anniversary sa Guimaras, gindeklara man nga special non-working holiday ang May 22 sa bug-os nga probinsya sa gahom sang Republic Act 11118 nga ginpermahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa pag-umpisa sang selebrasyon, ginpahayag ni Guimaras Governor J.C. Ramanava nga hindi lang matamis nga paho ang igatanyag sang probinsya bangod madamo nga aktibidad ang ginhanda sang gobyerno probinsyal para sa tanan. Mango-themed competitions, cultural performance, agri-trade fair, food festival, music fest, Miss Guimaras, sports tournament, panabor sa isla, Farmers and Fisher Folk Day, kag pagbisita sa mga maanyag nga artista sa ang balantayan sang tanan. Sa pagsaulog sa Manggahan Festival, ginaagda ni Governor J.C. Ramanava ang tanan nga magpadulong sa isla kag magsinadya. Ang selebrasyon sa Manggahan Festival ang magalawig tubtob May 25, 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin, 109 ka illegal nga mufflers ang nakumpiskar sang ICTTMO ang ginpangguba. Ang detalye sa balita ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara sa 109 ka mga illegal muffler ang nakumpiska sa Iloilo City Traffic and Transportation Office ang ginguba paagi sa pagpatapak sa pison. Ginpetigayon na ceremonial destruction sa Iloilo Freedom Grandstand kung sa diin gintambungan sa mga opisyal sa Iloilo City Government ang programa sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Jared Reñas. Ginmando sa alkalde ang pagpasanyog pa sang kampanya batok sa mga magahod ng mga tambutso nga istorbo naman sa kalinong sang komunidad labi na sa mga pumuluyo nga naga-star malapit sa kilid sang karsada. Ang illegal nga mga tambutso ang na-recover sa mga anti-muffler operation kag checkpoint naging patigayon sang ICTTMO, ICPO kag LTO sa syudad sang Iloilo kasunod sang hugot nga pagpatuman sang Regulation Ordinance 2023-0107 o kun Anti-Muffler Ordinance. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa masangkad nga anti-illegal drug operations ng Iloilo City Police Office, nagresulta ini sa pagkakumpiska ng 6.9 million pesos nga balor sang shabu kag marijuana sa sulod sang 15 kaadlaw nga operasyon. Ini ang nakumpiska sang ICPO humalin sang Mayo 1 tubtob Mayo 15 subong nga tuig sa 17 ka anti-drug operations kag nakaaresto sang 21 ka nagaduso sang illegal nga droga. Sa 21 nga nadakpan, siyam ang high-value individuals, 11 ang street-level individuals, kag isa ang minor de edad. Suno sa ICPO, kada gramo sang droga nga nakumpiska madamo nga kabuhi kag pamilya ang nasalbar. Gani importante nga padayunon ang masangkad nga kampanya kontra illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madasig nga ginaktuhan sang Kalinog Municipal Police Station ang isa ka reklamo sang pagpangawat nga nagresulta sa pagkaaresto sang mga suspect sa barangay Malagit, Kalinog, Iloilo. Sa report sang Iloilo Provincial Police Office, nagtawag ang biktima nga si alias Ranran 4:30 sang kaagahon sa Kalinog MPS sa diin iya na diskubrehan nga ginkawat ang 3 sini ka manok. Sa nabaton nga report, gilayon nga nagpahamtang sang checkpoint ang kapulisan. Mga pasado las 5 nadakpan sang kapulisan ang mga suspect nga sanday alias Ren, 19 years old, kag residente sa barangay Salong, Tapas Capiz,
kag alias Ed, 30 years old, kag residente sang barangay Initan, Tapas Capiz. Nakapalagyo naman ang isa nila kaupod nga suspect nga si alias JR, kag residente sang sitio Aray-Aray, barangay Sia, Tapas Capiz. Na-recover man sang kapulisan ang mga inugbulang nga manok nga nagabalor sang 15,000 pesos. Sa ginhiwat nga operasyon, nakuhaan man sang pusil si alias Ed, samtang nakuhaan sang kutsilyo si alias Ren. Sampaw-sampaw nga kaso ang pag-atubangon sa mga sospetsado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang mga kaabiyanan, libre nga driving seminar sa mga estudyante, ginlunsar agod mapungga ng mga aksidente sa kalsada sa Iloilo. Para sa detalye sang balita, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maghahatag sang libre nga driving seminars ang Iloilo Provincial Government para sa mga estudyante agod mapahagan-hagan ng numero sang aksidente sa dalan. Sunod sa Provincial Government, ang libre nga theoretical driving seminar igatanyag sa mga estudyante sang junior to senior high school sa mga lugar nga madamo sang insidente sang disgrasya sa kalsada. Ginpatawag sang Provincial Task Force on Road Safety ang mga miyembro sang Technical Working Group para sa isa ka preparatory meeting agod istoryahan ang mga detalye sang plano. Luyag sang programa nga paagi sa edukasyon, malikawan ang mga trahedya sa dalan nga nagakatabo sa kabataan kag ang matudluan sila sang responsibilidad kag kahulugan sang disiplina sa dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang bulig ang isa ka anay rebelde halin sa Iloilo Provincial Government pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kag 61st Infantry Hunter Battalion Philippine Army. Ang anay rebelde nakabaton sang financial assistance sa idalom sang aid to individuals in crisis situation o kon na AX program. Ang paghatag sang bulig ginpangunahan nanday Mr. Rani Melvi Cuarte, Acting Department Head sang PSWDO, kag Miss Ranivel Gayem, Enhanced Comprehensive Local Integration Program Focal Person. Ang bulig pinansyal na lakip sa mga mas malapad nga ICLIP framework, isa ka inisyatibo halin sa gobyerno nasyonal nga nagatuyo nga buligan ang mga former rebels pinaagi sa madamo nga interventions. Ginpasiguro sang Iloilo Provincial Government ang bugos nga suporta sa nasambit nga programa agud nga maduso ang inclusive development kag katawhayan sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsapol sanday Department of Agriculture Assistant Secretary for Logistics Daniel Atayde kag Governor Fredinil Castro para hambalan ang mga ginapangatubang nga problema sa mga mangingisda sa Capiz. Lakip sa mga prioridad nga ginaduso sa probinsya amo ang cold storage facility nga ginalantaw manginyabi sa paghatag sang mas mataas nga balor sa produkto sa mga mangingisda, pagpabakod sang supply chain kag pagpanubo sang kaperdian sang produkto. Suno kay Atayde, dapat buligan ang sektor sang pangisda sa Capiz nga maluwas sa masami nga problema sa post-harvest loss. Madamo nga isda ang nagakaguba bangod wala sang pasilidad para sa husto nga pagpreserbar. Nagupod man sa Sinapol, sanday Joey De La Cruz sang Provincial Agriculturist Office kag Rio Garcia sang Provincial Economic Development and Investment Promotion Office nga pareho nagpabutyag sang suporta sa plano. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:14 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik dugang nga impormasyon kag balita, bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and...
balikat ulo, di tapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pababa ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ang sumitsik ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:18 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa mga dugang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. may nagluntad nga sunog sa Sambagharo pasado alas 9 sang aga Mayo 16 sunog sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang residential fire naglabot sa unang alarma kag gilayon man nga na-control kag napalong 9:46 ang aga. Sunog sa barangay, isa ka puluyan ang totally damaged bangod sang sunog. Na-activate naman ang daycare center bilang evacuation center para sa apektado nga pamilya samtang ang CSWDO naman naghatag sang food kag non-food assistance para sa mga biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip sa mga ginkilala nga kabahin sang Forbes 30 under 30 Asia sa idalom sang social impact category, ang isa ka Ilonggo nga doktor kag anay scholar ng bayan nga nagaduso sa mga programa may kaangtanan sa Human Immunodeficiency Virus o kon HIV kag Acquired Immunodeficiency Syndrome o kon AIDS. Ini amo si Dr. Jasper Ruby Vihar, isa sa mga
tagtukod sang Team Dugong Bughaw sang 2015 samtang nag-eskwela sadto sa BS Public Health sa University of the Philippines, Visayas. Handom sang iya grupo nga pasangkaron pa ang ihibalo sa mga pamatan-on sa sexual health related issues pinaagi sa paghatag sang reproductive health education, libre nga HIV test kag condoms. Halin sa Iloilo, ang Team Dugong Bughaw padayon nga nagaserbisyo sa komunidad sa Western Visayas sa bulig sang nanuytuhay nga ahensya sang gobyerno kag pribado nga organisasyon. Ang Forbes 30 under 30 sa katuigan nga listahan sang Forbes magazine nga ginabug-usan sang 30 kakadalayawon nga pamatan-on edad 30 years old padalom halin sa nanuytuhay nga industriya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa biyak nga bayin, pasanyugon pa sang Negros Occidental Provincial Government kag Department of Agriculture ang Agriculture and Fisheries Resources sa probinsya. Kahapon, ginpirmahan sa provincial government sa kag DA ang Memorandum of Understanding sa guidelines sang pagtukod sang Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network. Ini bilang kabahin sang pagtinguha sang ahensya nga ma-institutionalize ang agriculture and fisheries resources para masuportahan ang pagsanyog kag modernisasyon sa sektor. Ginalauman man nga mangin globally competitive kag sustainable industry ang pagpanguma kag pagpangisda sa Negros Occidental para malabot ang ginahandom nga food security kag mapanami pa ang kabuhi sa mga mangunguma kag mangingisda sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginpahangop sa MFARMC sa banwasang San Dionisio ang importansya sang pagmiyembro sa asosasyon sa mga fisherfolk. Paagi sini sila ang mabuligan kag matudluan kung paano mapaumwad ang ilang pangabuhian suno kay Gerald Bano, chairperson sang MFARMC sa San Dionisio sa programa Usapang Agrikultura. Kaupod ang Department of Agriculture kag BFAR, sila nagapatigayon sa paghanas lecture kag hinun-anon sa mga concern sa mga mangingisda. Magluwas sa ginahatag nga assistance ang importante sa tanan nga mapabakod ang ila panan-awan sa pagtipig sang ila pangabuhian kag mapabilin ang paghalong sa dunang manggad labi na sa kadagatan dugang pa ni Bano. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, hindi sa tanan nga tion may assistance kag ayuda nga nabaton halin sa gobyerno, gani importante gihapon ang pagpanikasog kag pagpasangkad sang inisyatibo agod nga masustener ang palangabuyan. Para sa detalye sang sininga balita, iyari ang report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi sa tanan nga tion may assistance kag ayuda nga mabaton na rin sa gobyerno, gani importante gyapon ang pagpanikasog kag pagpasangkad sa inisyatibo agod masustener ang palangabuyan. Ini ang ginpensyende sa MFARMC sa mga fisherfolk sa banwa sa San Dionisio. Ginpahayag ni Gerald Bano, chairperson sa MFARMC sa banwa sa San Dionisio sa Usapang Agrikultura sa pagpatuman sa mga programa para sa mga manugpangisda, regular gid ang ila pagmonitor kag paglantaw sa mihura sa implementasyon sa programa. Ang long-term impact ang magiging ginalantaw sa council labi na sa pagpangabuhi sa mga miyembro. Isa man sa ginatagan pagdamod sang MFARMC ang environmental protection sa diin dapat nga likawan ang pag-abuso sa resources ang ginakuhaan sa palangitanan sang ilinibo ka mga pumuluyo nga nagasalig sa pagpangisda. Dugang panimano nga madamo na sang kabataan nga napatapos ang pila ka mga fisherfolk sa diin ng iban anang professional na kag may maayo nga trabaho. Sa piyak sini ilagid kinatudloan sa gyapon ang pamatan-on kag ang bag-ong henerasyon nga balik do ng pagpangisda kag padayon masuportahan ang kinahanglanon sa ilang mga himata kag ginikanan nga padayon nga nagasalig sa pagpangisda ang palangitanan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamuyad to mga kaabyanan ang mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin na nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para mangin updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Joan Sotahero kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,